Okay, good morning po, no? Meron po ulit tayong tuturuan today for manual transmission. Ayan, pasok tayo. So, ganito yan. Meron tayong ano dito, lesson para mas mapadali yung yung kung paano ka matuto, no? Ayan. So, ang aaralin natin ngayon ay manual transmission. So, sabi mo naman naturuan ka na ng one time lang, isang beses lang na. papaano kanya tinuruan? Halimbawa, gusto mong paabantehin yung sasakyan. Papaano yung ginagawa mo na? Yung base lang doon sa pagkaturo sa'yo. Ano po, tatapakan po yung clutch. Yung clutch? Ng sagad. Okay. Tapos, ito po, i-gear 1 po. Tapos, ibababa po yung hand. Tapos, gagalaw na siya. No? Ayan. Paano mo siya pagagalawin base doon sa yung pagturo sa'yo? Bali, yung clutch po ay ay bibitawan po paunti-unti. Iaangat unti-unti. Tapos, abante na siya. Ayan, okay. So ganito, no? Tama naman yun. Walang mali doon. Ngayon, dadagdagan ko lang para mas nasa proper yung yung pagkakatuto mo na. Okay, mayroon kasi kami tinatawag na routine. Yung magiging routine ng driver bago bumiyahe. Ayan. So ang tawag dito ay pre-start routine. Ayan. So una diyan, ayan. Aayusin mo daw muna yung iyong pagkakaupo kung saan ka magiging komportable, no? Ayan. Dapat naabot mo yung mga pedal. Yung alam mo yung mga tawag sa clutch na yan. Sa mga pedal na yan. Yung clutch nandun, yun. Ito. Okay, sige. So, adjust mo muna, upuan mo forward. Ayan. Okay. Hawak ka sa, dito, sa manibela. Isang kamay. Ayan. Tapos, itry mong i-press yung clutch. Dapat, na-press mo yun hanggang flooring. Hanggang dulo. Na dapat komportable ka. So, pag pakiramdam mo, hindi. I-adjust ka pa forward. Ayan. Hanggang dulo, hanggang flooring dapat siya. Na parang kulang pa. Sige. Alas ba? Pe-press mo. Yung yung parang tip lang ng paa mo. Hindi yung gitna. Yan. Tapos, naisagad mo siya hanggang flooring. Pakiramdaman mo siya sa iyong pagkakaupo na komportable ka. Para sa tuwing pinay-press mo siya, hindi ka nag-aalangan. Sige nga, press mo nga. Komportable ka? Ayan. I-sandal mo yung katawan mo. Ayan. Dapat yan ay pag-press mo yung clutch, yung pagkasandal mo dyan ay hindi kahirap din. Yan. Press mo nga yung clutch. Komportable? Yan. Hindi ka nag-aalangan. Kasi mamaya, pag tumatakbo ka na, pag-press mo siya, dapat komportable ka pa rin. Yan. So, okay na yan. So, ganun yung paghahanap ng yung driving position. Dapat na isasagad mo yung clutch. Pangalawa, mga side mirror mo. Yan. Diyan sa kaliwa at dito sa kanan. Ang tamang setup niyan, dapat nakikita mo yung body ng at least 10%. No? Outside, yan, mas lamang talaga siya, at least 90%. So, sa side mo, 10% kita yung body. Sa salamin, sa part ng side mirror. Yan, dyan sa kabila, ganun din. Yan. Tapos, pang tatlo ay seat belt. Yan, nakiba yung seat belt. Tapos insert mo dito. Okay. Tapos, ayan. Pwede mo ilak yung pinto. Ayan. Yan. Okay. So, lang naman siya. Ang tawag yan ay pre-start routine. Or kahit pagpasok mo, pwede mo nang ilak yung pintuan. Basta huwag mong kalimutan itong adjust ng upuan, side mirror, tsaka yung seatbelt. Magiging habit mo na yan. At ito ay may may points yan pagdating mo ng LTO. Kailangan magagawa mo ito, ha? Okay. So yan, ang tawag yan ay pre-start routine. Since beginner ka, tuturo ko muna sa iyo yung mga controls dyan. Kasi may maraming mga controls dyan na kailangan natin ma-familiarize na. So, unahin ko dun sa settings. Yan. Alam mo na yung mga buttons dyan kung para saan. Di pa? Yung 4 na buttons dyan na magkakatulad, para yan sa bintana. Sa bintana. Yung may X,
lock ng bintana. Para, sige, pinutin mo yung X. Yan. So, hindi siya mabubuksan na. Okay. Tapos ang unlock niya, pipindutin mo ulit dun sa kabila. Yan. O yung nakalitaw naman na yun, na parang joystick, controls yan sa side mirror mo. Halimbawa, gusto mong i-adjust yung side mirror mo kasi wala sa proper setup, pwede mo siyang pagalawin dyan sa joystick na yan. No? Ganun lang naman siya ina-adjust. No? Basta't ang pag-adjust niya, kung saan mo dinadala yung joystick, dun pupunta yung side mirror mo. Yan. Pero nasa setup naman yung side mirror mo na. Yan. O yun yung mga controls dyan. Mapunta tayo sa mga ilaw. Ayan. Pitin ko lang ng konti, no, para makita mo. Ayan. O, yung lever na yan, tapos napakarami mga symbols, no. Ayan. Yan yung mga ilaw natin sa harap. Yung dulo niya, naro-rotate yan. Try mong i-rotate. Pataas. Isa lang. Yan. So, ibig sabihin, nag-on ka ng ilaw. Pero yung ilaw na yan, ang tawag dyan ay park light. Ang park light, maliit lang na ilaw yan. Sobrang liit lang. Parang kasing liwanag ng kandila. O, ganun lang siya. Gagamitin mo yan pag dapit hapon or malapit ng gumabi. Yan. I-rotate mo ba ng isa? Yun. O, yan naman yung headlight mo na talaga. Yung normal na gagamitin mo sa gabi para makita mo yung dadaanan mo. No? O, yun lang naman yan ang mga ilaw natin. Wala na siya. Hindi na siya mai-rotate pataas eh. Pababa na ulit. Okay. Rotate pababa. Sige. Hanggang sa bilog. Off na yan. Ayan, basta itinapat mo sa bilog, naka-off na siya ngayon. Okay? Unang ikot, park light. Pangalawa ay headlight. Ayan, sige nga, try mo. Okay, i-rotate mo. Ayan, park light yan. Isa pa. Headlight yan. No? Tapos ang off, ikot lang pabalik doon sa bilog. Yun lang naman yung mga ilaw dyan. Tapos, nandiyan na rin yung ating, yung turn signal. Halimbawa, gusto mong lumiko, or gusto mong lumipat ng linya, then dyan, kailangan advance lagi. No? Bago lumiko or bago lumipat ng linya, dapat ay magbibigay muna ng signal. No? I-try mo siyang ibaba. Signal down. Yan. Papunta yan sa kaliwa. Okay? Tapos, signal up. Iyan naman ay pakanan. Tapos, ang off niyan, gigitna mo lang. Yun yung mga ilaw natin dyan. Then, mayroon din tayong tinatawag na passing light, na kahit naka-off yung ilaw mo, pwede siyang bumukas, no? Para siyang nagbi-blink. Yung lever na yan, kakalabitin mo papunta sa'yo, mga 2 or 3. Okay. Bitawan mo, kalabit, isa pa. Yan. Gaganunin mo lang siya. Bibitawan mo kaagad. Yan. Ang tawag yan ay passing light. Yan. Pwede mong gamitin yan. Halimbawa, gusto mo mag-overtake. Yan. Para, kumbaga, binibigyan mo ng sign yung sasakyan. Katulad nun, sasakyan na yun. Halimbawa, gusto mong overtake yan. Pwede ba siyang bigyan ng sign? Para ma-recognize ka. Ganun yan. Tapos, ito naman ay para ito sa wiper lang. Dito. Yan. Di ba umuulan? Pwede mong gamitin yan pag umuulan siya. Para malinisan ito. Yan. Ito naman yung hazard natin. Pinitin mo yan. Yan. May indication dyan sa dashboard. Ibig sabihin, naka-hazard ka. Ganun ang nangyayari. Nakita mo yun. Yan. Mayroong nagbiblink sa likod. At saka sa harap. Bali, 4. Yan. Ang hazard, ginagamit yan pag emergency. Yan. Halimbawa, naplatang ka ng goma, itinabi mo, hazard ka. Hindi yan ginagamit pag normal driving. Kasi nakakalito yan eh. Sige, pinutin mo ulit. Yan. Yun yung mga controls dyan. Yung ating busina or horn toggle nandito. Sige, try mga pisilin. Palad. Okay. Palad ang ilapat mo, hindi daliri. Yan. Okay? So, ganun siya. Kasi medyo matigas pag daliri. Pero pag maliit yung button, hindi daliri. Yan. Pero pag nandiyan sa gitna, palad dapat nakalapat. Yan. Tapos, dyan naman sa dashboard natin, may mga gauges dyan. Yan, kailangan mong malaman din yan dahil para ma-monitor mo yung nangyayari sa sasakyan mo habang nagdadrive ka. Yung gauges na to na may mga number na 0, 20, 40, 60, 80 pataas, ang tawag dyan ay speedometer. Diyan mo makikita kung gaano kakatulin or kung gaano kabagal. No? Tapos doon naman sa kabila, yung may number na 1, 2, 3 hanggang 8, ang tawag dyan ay tachometer. Ayan. Ang trabaho naman yan ay sinusukat yung revolution ng makina mo.
Yan, dyan mo siya makikita. Ibig sabihin, connected yan sa gas or sa accelerator. Sa tuwing pinipindot mo yung accelerator, ipapakita niya sa'yo kung ilang revolution na yung nangyayari. Yan. So, mayroon tayong ideally na pagpipress ng gas pedal para nasa tamang revolution ka lang. No? Para hindi lagi sumusobra. At least, mamimaintain mo yung mga 1.5 or 2 or 2.5. Basta hindi lalagpas ng 3. Yan. Tapos, ang pagbabasa ng mga number na yan ay times 1,000. Ayan, di ba may nakasulat naman? Ayan. So, ibig sabihin, 1,000, 2,000. So, ganun kalakas yung RPM, no? Ngayon, try mong i-press yung gas pedal, tapos check mo doon. Tapos, bitawan mo kaagad, no? Sige. Yan. Di ba? Ganon. Kung anong apak mo, ganun din yung ipapakita niya sa'yo. Ibig sabihin, pagka masyadong nakalubog yung pag-press mo, sobra siya. Tataas siya ng sobra. Kaya dapat, yung light lang yung pagpipress, no? Yung kunting-kunti lang na pagpipress para ma-maintain mo yung ideally na RPM natin. Sige nga, try mo nga ulit. Yung konting-kunti lang, ha? Para ma-maintain mo yung at least mga 2,000 or 2.5. Yung mga 2, paabuti mo ng 2. Ayan. Ayan. Tapos naka-maintain na siya. Yan. O, ganun yung pagpipress na. Tapos, punta tayo sa steering wheel. Yan. Okay, mayroon tayong proper handling na 9 o'clock at 3 o'clock handling position. Yan. Maganda yan, lalo dire-diretso ka, yung straight driving ka, no? Tapos, mayroon tayong tamang pag-pihit or pag-turn ng steering wheel. Naturo na sa'yo, di ba? So, ipapatry ko sa'yo na ipihit mo pa kaliwa, no? Isasagad mo siya. Sige nga, try mo nga. Hanggang sa maisagad mo siya. Titigil naman yan pag ayaw na siyang umikot. Ibig sabihin, full, nakasagad na siya. Ayan, sagad na, no? O, dito naman sa kanan. Kabilaan. Okay. Pag tumigil na siyang kusa, ibig sabihin nun, sagad na yun. Sagad na. Ayan, sige, hanggang umiikot pa, sagad mo, ikutin mo lang. Yan, okay, so ganun siya, no? Yan, mararamdaman mo naman siya kung nakasagad. Yan yung tamang pagpipihit, no? Ngayon, di ba sinagad mo siya sa kaliwa at dito sa kanan? Yan. Meron gumagalaw ng mga gulong, yung ating front wheel, nasa harap, no? Pag pinihit mo sa kaliwa yan, agad-agad siya sumusunod pa kaliwa. Ano? Walang delay. Ganun din sa kanan. Ibig sabihin, kung saan mo pinipihit yung manibela mo, doon pumupunta yung sakyan mo. Kasi nga, nasunod yung mga gulong natin. Ayan. So, since marunong ka magsagad ng manibela mo or mga gulong, kaliwat kanan, dapat alam mo din siya kung paano siya i-straight yung gulong. Okay, sagad mo kahit saan. Okay, sagad. Yan. Oh. Yung space na malaki, ito, ang manibela mo, yung kita mo yung space ng malaki. Yan. Twice mo lang siyang ibabalik dito sa ibabaw. Sige, bilangan mo, ha. Oh, isa na yun. O, yun. O, ganun lang siya kadali. Kasi hindi mo makikita habang pinipihit mo, hindi natin kita yung gulong, eh. So, kailangan mayroon tayong reference or palatandaan. Yan naman ay pag matagal ka nang nagdadrive, sa ikot pa lang, malalaman mo na yun. Siyempre, pag nag-uumpisa ka pa lang, talagang hindi mo alam. Kaya, bibigyan natin ng palatandaan. Ano? Yan. So, yan. Ganun lang. Kasi mamaya, pag lumiko tayo, isinasagad yung manibela, tapos, ibinabalik ng straight. O, ganun. Yan yung handling at saka yung tamang pagpihit. Okay? May gusto ka ba itanong dyan? Wala naman. Okay. O, punta tayo sa mga pedals. Yan. Kasi yung mga pedals natin, para lang hindi ka malito. Yan. May i-explain lang ako sa iyo diyan, no. Kasi yan, may mga pedals tayo diyan na hindi laging ginagamit. Kumbaga may gamit lang sila kung kailan lang sila gagamitin. Yan. O yung clutch, yan, yung clutch pedal yun nandun sa pinakang kaliwa. Yan. Yan, may gamit lang tayo diyan kung kailan natin siya ipe-press. Basta ipag-press yung pinag-uusapan na. Mamaya na yung pagbitaw. Okay. So, pag ipe-press mo yung clutch, may tinuturo kami 3 dahilan lang. 3 lang. Number 1, pag magpapa-andar ka ng makina mo. Ayan. Kasi pag hindi mo press yung clutch, tapos sinusian mo lang siya, hindi siya andar.
Kahit anong susi mo dyan, hindi siya andar, no? Pero yung mga luma, kasi may mga lumang sasakyan na kahit walang press ng clutch, susian mo siya, na andar. Pero itong sasakyan na to, hindi talaga siya andar. Tapos itong sasakyan natin ay walang susi. Ayan, push start button siya. Okay? So, papatayin ko yung makina para masubukan. Tapos pagpatay niya, isang pindot lang. Okay, pindutin mga isa lang. Ayan, off na siya. Totally off na yung engine. Ngayon, pindutin mo. Isa lang. Sige. Ayan. So, hindi siya umaandar, di ba? Kahit pindutin mo pa, damihan mo ng pindot. So, hindi siya andar. Hanggat hindi mo press yung clutch. Okay? Sige, press mo yung clutch hanggang flooring. Ayan. Okay, hanggang flooring yan. Tapos, sige, pindot. Yun. Di ba? One click, umandar siya. Yun ang dahilan kung bakit natin kailangang i-press yung clutch. Kaya kung napansin mo kanina, bago kita pinaupo dyan, hinahanap mo yung tamang posisyon ng pagkakaupo, di ba? Dapat sagad mo yung clutch. Kasi isa yun sa dahilan, kailangan nakasagad yung clutch. Halimbawa, magpapadal ka ng makina. So, clutch muna, sagad. Saka mo pindutin or susian. Yan. Tapos, dagdag ko siya. Bago mo bitawan yung clutch, i-double check mo to. Baka mamaya, naka-engage pala siya. Pag bitaw mo ng clutch, magdadagasakan yan. Kailangan naka-neutral to bago bitawan yung clutch. Yan. Okay na, no? Yan. Unang dahilan yan. Pangalawa, dito. For shifting. Sa tuwing magpapalit ka ng gear, kahit anong gear, halimbawa, gusto mo nag 1, 2, 3, 4, 5 or reverse, dapat naka-press yung clutch hanggang flooring. Hanggang flooring pa rin. So, anong dahilan? Bakit hanggang flooring? Para yung pagpalipat-lipat niya ay hindi matigas or hindi maganit. Malambot siyang naililipat. No? Pagka nag-press ka kasi na hindi nakasagad, matigas siya. Pag pinilit mo, baka masira lang. No? Ayan. Sige, press mo yung clutch. Sagad. Hanggang flooring hang. Sagad na sagad. Yan. Huwag mong bitawan ha. Papakita ko lang sa'yo. Ayan. So, 1 yan. So, malambot siya i-shift. No? Kahit saan malambot siya. Kahit daliri, kaya siyang itulak. O, yan ang dahilan, no? Pwede mo nang bitawan. Kasi, nakahinto ka man or tumatakbo, kung gusto mong maglipat ng gear, dapat nakasagad talaga yung clutch, ha? Yan. Pag nailipat mo na, di saka mo siya bibitawan. Okay? O, yun yung dahilan. Pantatlo, pag magpapahinto. Halimbawa, tumatakbo ka, running yung sasakyan mo, tapos gusto mong huminto. Yung intention mong hinto talaga, ha? Yan. Ipe-press mo yung clutch. Ang dahilan naman dyan, para hindi mamatay yung makina. Kasi hindi naman nangangahulugan na nag-press ka ng clutch, hihinto na siya, hindi ganun ha. Iniiwasan lang natin na mamamatay yung makina. Yun ang dahilan. Tatlo lang. Ibig sabihin, wag kang tatapak ng clutch kung wala dun sa tatlo. Halimbawa, hindi ka naman mag-i-start or hindi ka naman mag-shift or hindi ka naman hihinto, wag mong tatapakan yung clutch. Yun lang, no? Para hindi ka lang malito. Kasi yung clutch, hindi yan basta-basta lang laging tinatapakan. Na? Yan, yun yung clutch. Yung pagbitaw, mamaya, ituturo ko sa may pagbitaw. Kasi magkaiba eh. May gusto kayong tanong sa clutch. Wala ka naman gusto itanong sa clutch pedal. Wala naman na. Punta tayo sa brake. Yan. Yung, asa nga pala, sa clutch pala, ang ginagamit dyan na pa, yung kaliwa. Kaliwa lang ha. Tapos yung tip lang din. Hindi naman yung sobrang tip. Yung tama lang na may daliri kasi kailangan din matigas yung paa mo, no? Tapos punta tayo sa brake pedal. Ang brake pedal ang ginagamit diyan kanang paa, tapos ang tinuturo ko diyan, dalawa ang gamit na brake, no? Yes, pampabagal at pangpahinto. Basta't lagi mo tatandaan, lagi nauna yung pagbabagal, no? Hindi pwedeng hinto agad, ha? Kung gusto mong huminto, dapat bagal muna. Okay? So, paano mo ginagawa yung pagbabagal? Okay, pag magbabagal ka or mag-slow down, konting press lang sa brake, hindi mo siya isasagad. Tapos, walang press ng clutch. Kasi mag-slow down ka lang naman, hindi ka pa naman hihinto. Ngayon, pag decided ka na huminto, kasi mabagal na siya, nararamdaman mo, mabagal na yung takbo. Di pwede mo na i-press yung clutch, saka ka mag-full brake. Yan. So, yun ang pagkakaiba ng slow down at saka sa yung full stop. Yan. Basta't laging slow down, ha? Yun yung una lagi. May gusto kayo tanong sa brake? Wala naman. Okay. Punta tayo sa gas or accelerator. Yan. Yung gas naman, ang gamit niyan ay dalawa din ang tinuturo ko.
Una, pag nakapress ka ng gas, ang gusto lang ng kotse mo or sasakyan mo ay accelerate lang, tumakbo lang siya ng tumakbo. Yan, lalo pag automatic, takbo lang siya ng takbo, no? Hindi parate na nakapress sa gas. May mga pagkakataon na kailangan mo talaga siyang bitawan. No? Especially dun sa mga sitwasyon na nakikita mo, kunwari matao, di ba? Or matraffic. Yan, dapat nun wala ng gas. O kaya liliko, yan, kurbada, kailangan mag-slow down ka na. Pero yung pag-slow down kasi niyan, ang tawag ko yun ay nag-decrease ka lang ng speed. Hindi siya totally nag-slow down na mamimit yung gusto mo eh. Yan, hindi niya mamimit. Kung gusto mo talaga mamit yung gusto mong pag-slow down, punta ka sa brake. Gawin mo yung pagbabagal. Ganun lang siya na. O yun ang gamit ng gas. Increasing tsaka decreasing. O yun. Yun lang naman para hindi ka lang malito. Konti lang, wag ka na mag-isip ng sobrang dami pa para hindi ka malilito, ha. Okay, so mamaya babalikan ko yung clutch para naman dun sa pagbitaw, ha. Punta man natin tayo dito sa gear. Yan. Kasi tuturuan kita kung paano mag-shift ng gear. Ngayon, ito kung may makikita ka dito, may mga guhit. Yan yung pattern or diagram para may guide ka sa paglilipat-lipat. Hindi kasi pwedeng kung saan-saan napasok. Ayan. Magkakaroon ng engine failure eh. Ngayon, itong guide na to, yan yung susundan mo. Itong guhit na to, yan. Yan yung daanan ng neutral. Ayan. Tapos, itong gitna na to ng 3 at 4, yung center na yan, yan yung tinatawag na neutral. Ito, di ba nakatayo siya yung cambio. Nandito siya ngayon nakalagay. Tapos, itong daanan na ito, yung way na yan, napapunta dito sa gilid, hanggang dito lang, ito yan. Yan. Di ba? Kumbaga pumunta ako dito. Tapos pansinin mo siya. Yan. Nandito na ako ngayon. Bibitawan ko to. Pag binitawan ko yung gear shift or yung gear stick, yan. Okay, bumabalik talaga siya ng gitna na. Ganun din dito, dadalhin ko ng pakaliwa. Yan. Tapos bibitawan ko. Yan. So, laging bumabalik ng gitna. Wala siyang ibang binabalikan, kundi yung gitna or yung neutral na. Yan. Ganun siya ngayon. Hindi siya nag-i-stay sa gilid. Yan. So, kung titignan mo sa guide or pattern or diagram, paano yung gear 1? Siyempre, galing ng gitna, pupunta ka dito, tapos, taas. Yan, kasi may guhit pa ng kaunti papunta sa taas. Papakita ko sa iyo, tapos mamaya ikaw naman mag-shift. Sige, press mo yung clutch hanggang flooring. Okay, so huwag mo nang bitawan. Kung medyo masakit yung paa, sasabihin mo sa akin, bago mo siya bitawan. Basta huwag mo na siyang bitawan, ha? Okay, so kasi papakita ko sa iyo yung shifting. So, ang gear 1 niya, simula sa gitna, dadali mo ng pakaliwa, tapos, yan, push mo siya forward. Okay? Tapos, pag gear 2 naman, kung titignan mo ulit sa guide, pwede mo siyang idiretso ng pababa. Yan. Or pwede naman bumalik muna ng gitna, tapos, dadali mo ulit sa kaliwa, tapos baba. Parang ganito. Pag hinatak mo ng kaunti kasi yan, automatic bumabalik ng gitna na, di ba? Ayan. Bumalik na ulit siya. Hindi mo siya pwedeng idiretso yung baba. 4 yan. Mamamatay yung makina. So, baba, kaliwa, tapos, baba. Or pwede naman galing ng 1, pasok mo ng 2, pababa. Pwede naman yun. Choice mo yan. Option mo yun kung saan ka mas komportable. Basta't ang intention mo, from 1, papasok ng 2. Okay, ganun lang siya. Ngayon, ang gear 3 niyan, dito, madaling-madali ang gear 3, pero maraming nagkakamali dyan. Yan. Kasi, ganito yun. Ipapakita ko yun kung paano nagkakamali, ha. Siyempre, nag-aaral ka. Pag gumawa ka sa cambio or sa gear stick, possible na pagka tinulak mo siya, pwedeng bumalik ng 1. Ayan, mali na agad yun. Okay. Pwede naman na hinawakan mo ulit siya, tapos, yan, pagdating ng gitna, sumobra, 5 siya. So, mali na ulit, no? Yan. So, ganito, para hindi ka magkamali, ibalik ko ng to, ha. Para hindi ka magkamali, kasi nag-aaral ka pa lang, pwedeng huwag mo siyang hawakan. Kasi bumabalik naman siya ng kusa ng gitna. Dito mo lang siya, hanggang dito lang. Dito lang. Tingnan mo, tulak ko siya, hindi ko siya hawakan na ganito. Kasi yun yung cause kung bakit nagkakamali. Pabalikin mo siya ng gitna sa pamamagitan ng pagtulak ng kaunti. Ayan na, nakagitna na siya. So, diretso na lang siya. 3 na yun. Di ba, na lang siya. Tapos, ang neutral niyan, yan. Ang 4 niyan, di baba, diretso.
Pag magfa-5 ka, kailangan talaga siyang gumitna ulit. Tapos, kanan, taas. Hindi siya papasok ng reverse ng diretso. May lock yan. Kailangan, babalik muna ng gitna. Di ba? Okay. Tapos, yan. Uso siyang bumabalik ng gitna. Sige, pinin mo muna bitawan yung paa mo. Ayan. So, ipinakita ko sa iyo yung pag-shift ng tama para hindi nagagamali. Yan. Ngayon, ikaw naman mag-try, ha? So, papakita ko ulit sa'yo na mabilisan para, sige, press mo yung clutch hanggang flooring. Ang gear 1, dali ng kaliwa, taas. Gear 2, may dalawa kang option, pero pwede mo siyang diretso ng pababa. Yan. Or pwede naman gitna. Yan. Gear 3, walang hawak sa cambio. Tulak mo lang ng kaunti. Pat. Tapos straight. Yan. Hanggang gear 3 lang muna tayo. Sige nga, try mo nga. Ikaw naman Tapos basta yung clutch naka-press, ha. Okay. 1, 2, 3. Yan. Okay. Neutral. Di ba? So, pag magtitry ka kasi, may possible na dumiretso talaga ng 1 pagkasama yung kamay mo. Kasi, kung isasama mo yung kamay mo, sumusobra yun eh. Pero kung hindi mo siya isasama, yan, nakapress yung clutch mo. Yan, press mo. Yan, umubitawan na. Yan. Yan. Pag isinama mo yung kamay mo, ayan, nasobra talaga siya. Pero kung hindi mo hawakan, ganun lang siya. Yan. Yan, tapos diretso na siya. Tulak. Lalo na kung tumatakbo ka na. Pag sinama mo yung kamay mo, talagang pupuntahin sa ibang gear. Kaya dapat, pag gear 3, kung hawakan, tulak mo lang siya ng kaunti. Kusa naman siyang bumabalik eh. Wala siyang ibang binabalikan kundi gitna. Na. Sige nga, try mo nga ulit. Press. Simula ulit sa 1, 2, 3, gitna. Tulak lang. Yan. Yan. Ganun lang siya. No? Tapos balik ng neutral. Ay, namatay. Okay. Pindot. Yan. Okay. So ngayon, try mo ngayon na doon ka tumingin sa harap habang maglilipat-lipat ka ng gear. Simula 1, 2, 3. Sige, press ulit ng clutch. Okay, 1. Familiarize lang tayo. 2, 3. Yan, okay. Neutral. Yan, ganoon lang siya. Ha? Kasi mamaya, pagka tumatakbo ka na, kailangan huwag kang titingin dito pag maglilipat ka. Kaya dapat kabisado mo yung galaw. No? Yan. O yun, may gusto ka ba itanong dito? Wala naman na. O, ito handbrake. Yan. Alam mo na itong handbrake kung para saan. Okay. Ito para to sa pag magpapark lang. Halimbawa, nagparada ka. Iwanan mo yung sakyan mo. Dapat yan naka-engage. Yan. Pag naka-engage yan, malalaman mo naman kasi naka-slant or nakaangat. Pag naka-disengage yan, nakalapat yan dito. Yan. Tapos ito, may indicator to dyan sa dashboard. Yung kulay red. Kita mo yung P. Opo. Yan. Ang ibig sabihin niya, naka-engage yung park brake mo or handbrake. So, ibig sabihin, nakakapit yung preno. Kumbaga sa jeep, may kalso siyang bato. Diba yung nakita mo yung mga jeep nilalagay ng kalso? Opo. Para hindi gumalaw. Ganun din to. Kaya lang ito, built-in talaga siya. Hindi natin pwedeng patakbuhin yung sasakyan na naka-engage yung handbrake. Masisira yung mga preno mo, masusunog. Yan. So, marunong ka na mag-disengage niyan, magbaba. Tige nga, subukan mo nga. Matigas. Bigyan kita 1,000 para may bang. Yan, engage mo ulit. Engage mo. Yan. Okay, o ganito lang siya. Malambot lang naman siya. Kung ma-unlock mo, kasi may lock siya eh. Matigas siya pag hindi mo na-unlock. Para ma-unlock mo siya, ito may button siya dito. Yan, matigas yan. Para lumambot yan, iangat mo muna siya ng kahit half inch lang. Oh, di ba? Inangat ko na siya half inch lang. Ayun, malambot na siya. Yan, kasi pag hindi mo siya inaangat, matigas talaga siya. Oh. Kahit ako hindi ko siya maibababa. Ay angat mo muna siya ng kaunti lang, mga half inch lang. Tapos pindot. Yan. O pwede naman na nakaabang na siya, nakapindot na siya, nakaabang. Tapos pag inangat mo ng kaunti yan, ayan na. Nalambot na. Tapos bababa mo na. Yan. No? Di ba? Ngayon, pag i-engage mo naman siya, ito, since beginner ka, ang turo ko sa'yo ganito. Kahit huwag mo siyang pindutin. Kasi minsan, may tendency na pag nakapindot kasi, tignan mo. Yan. Oo. So, wala kang narinig na click or sound. Pag binitawan mo siya, ayan, pwede siyang
bumalik sa baba. Kaya mas maganda kung yan. Oh. So pakikinggan mo lang yung mga 3 to 5 click na sound. Yan. Para hindi siya angat na angat. Kasi pag sinobra mo kasi siyang angat, mahihirapan ka na siguradong iangat yung half inch na kasi sagad na eh, di ba? Ano lang siya. Tapos para hindi mo makalimutan, laging dapat aware ka dyan. Dapat wala kang makitang kulay red. Sige nga, try mo ulit. Disengage mo ulit. Okay yun, di ba? Lambot. Engage mo. Yan. Okay, yun lang siya. Okay. Tas yan, importante yan pag nagpa-park ha. Pag bababa ka na ng sasakyan, dapat naka-engage yung handbrake. Marami ng senaryo niya na nahulog dun sa bangin yung sasakyan. Hindi lang na handbrake, no? Yun. So yan. Kung may gusto kong itanong dito, wala naman na. Okay. So, all in all, wala ka naman gusto itanong? Wala naman na. Sige, babalik tayo sa clutch. Yan. Kasi, meron akong ituturo sa clutch. Unang-una, kailangan kasi, una mo matutunan yung control. Kung paano mo makokontrol yung sasakyan. Kasi hindi pwede na ikaw yung kinokontrol na sasakyan. Dapat si driver ang magkokontrol ha. Nandyan sa clutch yung control. Yan. Diyan mo siya mapapabagal. Halimbawa, sa traffic, pagliliko, pag dadaan ka sa masisikip na lugar, pag magpa-park, pag may mga lubak, pag may mga humps, yan. Basta lahat ng senaryo na mabagal, nandiyan sa clutch, ginagawa. Wala sa brake, wala sa gas. Nasa clutch lang talaga siya. Ngayon, para makuha mo yung control, dapat alam mo hanapin yung biting point. Ang biting point kasi na yun yung mabagal na gumagapang yung sasakyan mo. Yung gagapang talaga siya na parang naglalakad ka lang. Ngayon, para mahanap mo yon, dapat naka-engage ka ng gear 1. Kasi doon lang siya nangyayari. 1 or kaya naman reverse kung paatras yung gusto mong direksyon. Ganun lang siya. Walang biting point sa 2, 3, 4, 5. Namamatay ang makina eh. Hindi kinakaya. Kaya ibig sabihin, halimbawa gusto ka magpa-park, pagliliko, basta sa mababagal na sitwasyon, ilalagay mo sa 1. Tapos hanapin mo yung biting point. Ganito paghanap ng biting point. Diba? Siyempre, bago ka lumipat ng 1, nakapress ka ng clutch. Diba? Pe-press mo yung clutch, ilagay mo ng 1, dahan-dahan mo siyang iaangat yung paa mo, dahan-dahan. Pakikiramdaman mo yung biting point. Ang biting point, madali naman pakiramdaman dahil unang-una, manginginig siya o di kaya na may mag-uumpisa siyang tumakbo na mabagal. Hindi naman siya bumibiglang takbo eh. Katulad nito, nakahinto tayo ngayon. Pag naramdaman mo itong gumalaw siya, yun na yung biting point. Ngayon, ang technique dyan, para hindi ka mamatay ng makina, dapat alam mo siyang i-hold. Kumbaga naka-steady siya, naka-standby siya. Kung saan mo maramdaman yung paggalaw. Kunwari, ito yung paa mo. Tinaas mo ng dahan-dahan. Dito mo naramdaman sa part na to, yung paggalaw. Kailangan standby mo na yun dyan. Steady mo na siya. Kasi pag inibo mo pa siya ng kaunti, patay na yun. O kaya naman, pag nilubog mo siya, hindi siya mamamatay. Nawala yung biting point. Yan. Di ibalik mo ulit dun sa biting point. I-hold mo ulit siya. Basta ang sekreto dyan para hindi namamatay. Standby, naka-steady siya. Okay, so ganun yung exercise na gagawin natin ngayon. Para makabis. Kasi sabi mo, namamatay ka pa ng makina, di ba? Yan. Yun ay napapabigla. Ito yung cause kung bakit namamatay yung makina. Biglang pagbitaw. O di kaya na may mali yung pasok ng gear. Kasi kahit dahan-dahan yung pagbitaw mo ng paa mo sa clutch, at kahit i-steady mo yan, kung mali naman yung gear, wala rin, patay pa rin. Kasi minsan, akala mo 1, yung pala 3. Diba? So, ganun yung cause na. So, napapractice naman yan. Ngayon, ang gagawin natin ngayon, mag-i-stop and go tayo moving forward. Dito lang naman sa gilid, para mapamiliarize lang natin. Kasi yung pagpapabilis kasi, madali na yan aralin. No? Ayan, natuto ka na naman maglipat ng 1, 2, 3, madali na lang yan. No? Kaya ang pinakamahirap aralin yung bumabagal na paggalaw eh. Kaya yun ang unahin natin ha. Yung paggagapang na yun. Ganito yung pasunod-sunod. Di ba, ready to move ka na? Ganito yung pasunod-sunod, no? Kailangan nakapress yung clutch at brake. Dalawang paa. Kasi ibababa mo yung handbrake eh. Ayan, sige, press yung clutch, tsaka brake. Yan. Tapos, disengage mo tong handbrake. Yan. Tapos, ilalagay mo ng gear 1.
Huwag mo munang bitawan yung dalawang paa mo dyan, ha? Ready ka na ba? Okay. Hawakan ka sa manibela. Ganito yung, susunod na gagawin. So, nakapress ka ng clutch at brake. So, since patag naman yung kinalalagay natin, kailangan, paghahanapin mo yung biting point, wala na yung paa mo sa brake. Kasi patag naman siya, no? Yan. Ngayon, doon ka sa clutch, no? Diba, dahan-dahan mo siyang iangat. Pakiramdaman mo siya, pag nag-move siya ng konti, yun na, i-standby mo yung paa mo sa clutch, ha? Sige, dahan-dahan lang ang pag-angat. Diba? Taas mo lang hanggat wala kang nararamdaman na paggalaw. Ibig sabihin, ayan. Standby mo yung paa mo dyan, ha? Hold mo lang siya. Nagalaw, no? Ayan. Ayan. Tapos, pakiramdaman mo siya ngayon. Diba, medyo okay na yung takbo niya. Pwede mo nang tanggalin yung paa mo sa clutch. Yan. Di ba? Kahit wala mo ng gas. Para lang ma-realize mo na kung papaano hindi namamatay ng makina. Ganun lang siya ginagawa. Okay. May holding point kasi tayo eh. Di ba? Ganun lang siya. Di ba sa traffic ganito? Di ba? Tapos, pag magpapark ka or liliko, dapat ganun din ang takbo mo. Ganito lang kabagal lang din. Di ba? Okay. Ngayon, ang gawin natin, wala mo ng gas, ha? Lubog mo yung clutch. Dahan-dahan ka sa brake. Hanggang sa mapa-stop mo yan. Yan. So, hindi pa yan safe, ha? Back to neutral muna. Tsaka handbrake. Yan. Tsaka mo bitawan yung paa mo. Ganun lang siya. Yan. Di ba? Basta yan naman kasi ay napapractice yan. Hindi mo naman yung makukuha agad-agad or mape-perfect ngayon mismo. Yan. Since may sasakyan ka naman, kabisaduhin mo yan at pagka nakabisado mo yan, mayroon tayong tinatawag na muscle memory, di ba? Iniisip mo pa lang, ginagawa na ng mga paa mo, di ba? Yun ang gagawin natin, ha? Ngayon, di ba huminto tayo, inuna mo yung clutch, yun yung tamang pag-stop. Ngayon, ang gawin naman natin, pa-reverse. Yan. So, ganito yan, pag re-reverse, kailangan laging yung paa nasa clutch talaga, hindi pwedeng bitawan. Di ba kanina, pa-forward tayo, pinabitawan ko sa iyo after ng biting point. Kasi kita natin eh. Harap natin kitang-kita. Sa likod, wala ka ibang makikita. Sa rear view, dyan sa side mirror natin. So baka mamaya may maliit na bata sa likod, hindi mo napansin. Kung mabilis yung takbo mo, baka abutin. Kaya ang pagre-reverse, hanggat maaari, sobrang bagal talaga siya. Ganito. Ito kasi sabay-sabay nang mangyayari. Yung adjustment ng steering wheel natin, yung biting point, tsaka yung pag-check mo sa side mirror mo. Kasi mamaya, kahit mabagal yung takbo mo, kung mali naman yung papupuntahan mo, useless pa rin siya. Dapat alam mo kung paano mag-adjust. Halimbawa, kita mo yung gilid na ng kalsada. Halimbawa, yung sakay natin, kita mo na mahuhulog na siya dun sa gilid. So, dapat i-adjust mo siya ngayon sa steering wheel mo. No? Alam mo na kung paano siya ilalayo sa gilid. Halimbawa, makita mo, mahuhulog na siya. No? Halimbawa lang. So, paano ka ngayon pipihit ng steering wheel? Yes, pakaliwa din. Ano? Kasi, kung saan mo pinihit yung manibela mo, dun din siya pupunta. So, at saka pag-adjust ng steering wheel, ganito lang. Kailangan, kunting-kunti lang. Halimbawa, iiwas ka lang ng kaunti. Ganito lang. Yan. Huwag mong damihan kasi pag dinamihan mo siya, malaki yung adjustment na mangyayari. Hirap ka na ulit yan ibalik. Sigurado yan. No? Yan. So, ganito gagawin natin. Ano? Ganun ulit. Okay. Clutch down ulit tsaka brake. Yan. Same procedure pa rin. Ano? Baba yung handbrake. Yan. Tapos lagay mo sa reverse. Tapos baba. Yan. Tapos tanggal mo yung paa mo sa brake. Hanap ulit ng biting point. Pag umatras siya, gumalaw pa atras, i-standby mo na yung paa mo. Tapos nakatingin ka sa side mirror mo, no? Yan, i-standby mo, ha? Huwag mong bibitawan. Pansin mo, nabilis na. Para makontrol mo siya, ilubog mo siya. Walang brake. Yan, nabagal siya ngayon. Kasi patag siya. Hanapin mo ulit yung biting point. I-standby mo ulit doon para gumalaw. Diba? Pag patang, hindi mo na kailangang mag-brake. Diba? Kasi humihinto siya ng kusa. Unless kung ayaw talaga huminto, tapakan mo na yung brake. Di ba? Ayan, o. Ngayon, habang nagre-reverse ka, naka-standby yung paa mo sa clutch, tingin ka sa side mirror mo. Kasi doon tayo sa, ihanap pa ng biting point. Tapos standby mo na. Medyo hanggang doon tayo sa dulo. Ayan, tingin ka lang doon, ha.
O, adjust ka ng kaunti ha. Huwag mong igigit na ha. Tignan mo dun, baka papunta ka na sa gitna. Pihit ng kanan. Yan. Okay. O, diba? Wala naman sasakyan na. Sige, i-reverse mo lang. Kasi magsi-shifting tayo. Yun. Diba? Pag mabagal mo siyang napapa-atras, hindi ka malilito. Kasi alam mo siya, yung manabela mo dyan. Tingnan mo dito ha, baka umabot tayo sa gilid. Okay, lubog ng clutch. Dahan-dahan ulit sa brake. Hinto na tayo. Yan. Tapos, pag nahinto, neutral handbrake para safe. Yan. Pahinga pa. Diba? Pag kalimbawa, alam mong patag naman, tapos gusto mong kontrolin, ilubog mo lang yung clutch mo. Yan. Pepreno ka kung talagang gusto mo talagang mag full stop talaga, nakatulad nito. Ganun lang siya kinukontrol. Especially pag parking. Alam mo, magpapark ka. Patag naman yung kinalalagyan mo. Kahit clutch lang, gagalaw siya. Diba? Kasi kailangan natin, mabagal lang naman. Yun. Yun ang biting point. Diba? Na ano mo na ngayon. Hindi ka na mamamatay ng makina. Basta't ganun ang gagawin mo sa clutch. Diba? Katulad ng sakyan nyo. Malaki yung sakyan nyo eh. Diesel yata yun eh. Yan. Pagka mga ganung makina, malalakas yung makina. Ibig sabihin nun, yung kapit ng clutch malakas din. Ramdam mo kaagad. Ito gasto. Ngayon, punta tayo ng shifting. Shifting tayo. Dito muna tayo ulit. Ayusin muna natin yung shifting natin katulad nung sa biting point. So, tinuruan kita mag-shift ng gear 1, 2, 3. Yung paglilipat-lipat. Yun ay paglilipat-lipat para hindi ka magkamali. Ngayon, may timing kasi yan. Hindi pwede na galing ka ng 1, bigla mong ililipat ng 2 kaya 3. Mamamatay yung makina. No? May timing siya ngayon. Since beginner ka, mag-base tayo sa speed. Yan. Kasi pagka driver ka na, matagal ka na nagdadrive, yung pakiramdam mo is babangga doon sa speed mo. Sakto yan sigurado. Kumbaga natatansya mo na sa pakiramdam yung speed mo. Pero since nag-aaral ka pa lang, babase tayo sa speed. No, para accurate yung ating shifting. Hindi kasi natin pwedeng pagbasihan yung ugong kasi syempre nag-aaral ka pa lang. Yung ugong na yun hindi mo masasaktong kuha. So sobra yun. No? Ngayon, naka-gear 1 ka. Yan. Tandaan na, pag naka-gear 1, lagi may biting point. Katulad ng ginawa mo kanina. Tapos kung nabitaw mo na yung clutch, magdadagdag ka na ng gas. Kasi kailangan natin ma-hit yung 20. Yan. Pag inabot natin yung 20, yan na yung timing natin para ilipat siya ng gear 2. So, ipe-press mo ulit yung clutch hanggang flooring para pag nalipat mo siya ng gear 2, malambot yung pagpasok. Okay, na. So, yan. Halimbawa, gusto mo mag-gear 3. Dapat nasa 40 yung speed. Then yung timing. Ang gear 4 naman is 60. Ang 5, 80. Patasan ng pataas yun. Kung may gear 6, 100. Pero ngayon, hindi na natin kailangan gawin yun. Kasi, ang aralin natin ngayon, kung paano mag-drive ng safe. No? So, actually dito, baka hindi tayo makapag-gear 3 kasi medyo alanganin. No? Basta, alam mo na yung pag-shift ng gear 2, kung paano yung pasunod-sunod, ganun din naman pag mag-gear 3. Ang pinagkaiba lang, yung shifting. Pero yung sa mga paa mo, same lang ng ginagawa. Okay? So, ganito gagawin natin. Dito tayo, moving forward. Sige. Press ulit ng clutch at brake. Yung brake mo. Press mo muna yung brake mo. Yan, para makasanayan mo na. Kasi baba mo yung handbrake eh. Yan. Tapos, tanggal ng brake. Hanap ng biting point. Pag gumalaw, standby mo lang. Yan. Paayusin mo muna yung takbo. Yan. Medyo maayos na yan. Tanggal ng paa sa clutch. Dagdag ka ng gas ha. Pag umabot ng 20, clutch down. Tsaka lipat ng gear ha. Okay, sige. Sige pa. Kulang pa. Sige pa. Sige pa. Konti na lang. Okay. Clutch. Okay, clutch. Okay, clutch. I-clutch mo kaagad. Okay. Press clutch. Lipat. Hindi pa lumipat. Yan. Tanggal ng clutch. Dahan-dahan lang. Yan. Dito man. Dito. Dito. Ayan.
Pwede mo tanggalin yung clutch mo. Dito. Huwag mong kainin yung gitna. Yan. Ito na. Straight mo yan. Okay. Maggas ka na ng kaunti. Gas ng kaunti. Yan. Tapos pag medyo pababa ka na, yung paa mo naka-forma na yun sa brake. Yan. Nakalalay na siya. Yan. Kasi pababa naman siya. Kusa siyang bumibilis eh. Diba? Yan. Tapos pag medyo napapansin mong, diba, sobrang natulin, pwede mong pindutin ng konting-konti lang yung preno para mag-slow down. Ayusin muna natin yan. Madaling-madali na yan. Nakita mo yung tulay. Paglagpas ng tulay, tayo ay tatabi sa kanan. Tapos wag mong sanayin mo na rin na gumagamit ng signal para makasanayan mo na. Gusto mo parang makita yung kung nasa lane ka, tingin ka sa side mirror dito sa may kanan para makita mo kung nasa loob ka ng ganito kalayo pwede ka na mag-signal. Signal lang, hindi palipat Sige, signal up. Kanan, signal. Yan. Tapos diretso ka lang, okay lang. Mas maganda nga ang diretso ka lang, diretso. Huwag ka liliko. Diretso lang muna. Yan. Hindi man ibig sabihin na nag-signal ka, liliko ka na. Okay lang, kahit huwag ka muna lumiko. Yan. Oo. Tingin mo ng side mirror. Yan. Saka mo yun, iliko siya ng kaunti. Di ba? Hanggang makuha mo yung gilid. Okay, balik. Okay, straight. Unang clutch. Dahan sa brake. Okay, neutral handbrake para safe. Okay, off signal. Ganon. No? Huwag mong isipin na pag signal mo liliko ka, aksidente ang kalalabasan nun. Pwede kang hindi mo na lumipat ng linya or lumiko. Ang importante, nagbigay ka ng sign, intensyon mo na liliko or lilipat ka ng linya. No, para nare-recognize ka nung mga sasakyan na nasa likod mo or harap. Ganun yun. Huwag mo sasanayin na pag signal agad ay lipat agad. Aksidente yun, sigurado yun. No? Kaya nga sinasanay na natin dito na nakasignal ka kahit matagal. Ang importante, lilipat ka talaga or liliko ka. Yan. Ang masama, nagsignal ka, hindi ka naman pala talaga liliko. Diba? Oo. Yun yung. Basta ganito, pag liliko, liko intention mo, no? 30 meters ang layo, nakasignal ka na. Pagliko, magkaiba ang pagliko sa paglipat ng linya. Di ba? Katulad yung ginawa natin, di ba, lumipat lang natin tayo ng linya pa kanan. Change lane yun. Pag change lane naman, ganun pa rin nauna ang signal. Tapos, observe ka muna sa paligid mo, mga 10 seconds lang. Pag safe, di saka ka lumipat ng linya. Ganun. Okay? Ngayon, ang gagawin natin ngayon, tuturuan kita maniobra or maneuvering. Sa maneuvering naman, may tinuturo kaming 3. Kasi, hindi lahat ng kalsada ay magkakatulad. Di ba? Mayroong malapad, mayroong 2 linya, mayroong 1 linya. Di ba? So, dapat alam mo kung paano yung ginagawang maniobra doon or maneuvering para makabalik ka. Since nandito tayo ngayon sa malapad na kalsada, so, ilang linya to? 1, 2, 3, 4, 4. Yan. So, 3 to 4 lane, pwede kang mag-U-turn or isang baling pabalik. Halimbawa, gusto mong bumuelta. Nandito tayo sa malapad. So, ang gagawin natin dito ay U-turn or isang baling lang, makakabalik ka na. Yan. Mayroon naman kaming tinatawag na 3-point. Yung 3-point naman, ginagawa yon pag 2 linya. So, hindi mo kaya mag-U-turn doon. Kita mo yun. Hindi yung lupa yung 2 linya lang na yun. So obviously, hindi pwede kaya U-turn doon, di ba? Hulog ka doon, sigurado. Kaya ang ginagawa doon 3-point. Yan. Tuturo ko sa iyo mamaya pag nakuha mo na tong U-turn. May naman tayo 2-point. Yung 2-point naman ginagawa yon sa isang linya na lang. Kunwari itong linya na lang na to. Gusto mong bumuelta. Obviously hindi mo kaya mag-U-turn dito, isa lang, di ba? Yan. So mamaya na yon. Dito muna tayo sa U-turn, ha. Tapos yung U-turn, kailangan para safe tayo makabalik, gagamitan mo ng signal.
side mirror. Yan. Tapos, ire-ready mo na yan. Naka-full turn na yung steering wheel mo dapat. At dito mo na magagamit yung pagbalik ng 2 beses ng manibela. Di ba? Sige. Signal ka na muna. Pakaliwa. Yan. Tapos full turn pakaliwa. Yan. Okay. Yan. Okay. Clutch down and brake muna. Biting point lang yung gagamitin ha. Okay. Brake baba. Bago mo hanapin yung biting point, dapat sure tayo na walang sasakyan sa likod. Meron ba? Wala. Okay, hanap ng biting point. Tatanggalin mo na yung preno. Huwag biglain na. Okay, standby mo lang yung paa mo. Yan. Okay. Pag gumarap ka doon ng straight, saka mo ibalik to ng twice. Okay, balik. 1, 2. Yan. Tanggalin ng paa mo sa clutch. Okay. 20 ha. Huwag mong biglayin. 20 lang. Yung malumanay na pag-press lang. Pag nag-20, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Ilubog mo na yung clutch, tapos lipat ka ng gear ha. Okay. Sige, sige. 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 Sige pa. Okay. Press. Yan. Okay. Diretso tayo. Hanggang dun tayo sa taas ha. Ulit dun sa dati. Para ma-practice natin. Yan. Tapos yung lane mo, sanayin mo na rin. Yan, tumingin ka rin. Pagitna ka na. Yan. Kinakabahan yung kapatid mo. Yan. Okay. Sa side mirror mo, pwede kang mag-check ng lane dyan. Ha? Yung lane natin, ito. Yan. Tsaka ito. Tapos pag nag-adjust ka, inch by inch lang. Ha? Tapos straight agad yung steering wheel. Baka maguto yan. Pwede kumain. Yan. Yan. Diba yung RPM mo, saktong-sakto. Ganyan lang dapat. Pwede mo siyang pabutin ng 2.5. Basta huwag mo lang palagpasin ng 3. Kasi over RPM na yan eh. Wala po siya, sir, na indicator. Wala. Oo, hindi. Magkakaiba sa sasakyan. Kaya dapat kabisado mo yung dyan. Pag nandun na tayo sa patag, mag-apply ka na ng signal ha? Pero wag ka muna lilipat. Tingin ka muna dito sa mechanic. Diretso mo lang. Sige, apply ka na ng signal. Signal lang muna. Mamaya ka na lumipat. Tingin mo na ng side mirror. Yan. Tapos, wala naman pakanan na ilipat. Sige, huwag mo tigil yung takbo. Kailangan continue sa takbo. Dito, ganito lang paglipat. Yan. Pwede ka naman makalipat na nandun ka na. Hindi pwedeng lilipat na biglaan. Yan. Yan. Pag straight ka na, pwede ka na mag-decide dyan. Lubog mo na yung clutch. Dahan-dahan sa brake. Okay. Neutral. And handbrake. Patay signal. Pahinga mo na paa mo. Ganun lang naman ang pag-operate. Uulit-ulitin mo lang yan hanggang sa makabisado mo. At makasanayan mo. At yun lang naman din ang gagawin mo pag magdadrive ka na. Di ba? Maglipat ng cambio, magbitaw ng clutch, mag-biting point, yun lang naman din, wala nang iba. At i-apply mo na lang yon sa mga sitwasyon, pagliliko, kung traffic, di ba? Kaya ito, sasanay natin dito, no? Para pagka nandun ka na sa inyong sasakyan, kahit ikaw mismo, kaya mo nang practicein to. Di ba? Kumbaga, gagamay-gamayin mo na lang na. So, ang gagawin natin ngayon, malapad to, no? U-turn ang gagawin natin ngayon. Huwag kang magti-3-point turn dito, tatawanan ka tayo dito, no? Malapad to eh. U-turn. So, pag okay na tong U-turn, punta tayo dun sa 3-point, no? Para magawa natin. Naalala mo yung ginagawa pag U-turn? Sige nga. Yan. Okay. Okay. May
nakalimutan, may nakalimutan. Ay. Check muna bago maghanap ng biting point. Okay. Wala ba? Sa harap, tingin ka sa harap. Sa harap din, tingin. Paunahin mo na yan, pagdadaan yan. Yan. Basta pag nakikita ka sa harap or likod, yan, lagi paunahin na. Para safe. Meron pa sa likod? Okay, biting point. Okay, standby ng paa sa clutch. Okay, balik. Yan. Tapos kuha ka ng linya muna, ng safe na linya muna. Yan. Okay. Tapos pag nag-20, yun yung timing ha. Tapakan mo gas. Okay. 20 ha. Medyo. Wala. Sakit na kami naman. Okay. Tingnan mo, pwede na yan. 20. Kinakabahan ka ba, Karen? Ito yung titignan ko. Huwag kang magpo-focus dyan. Kasi pag nakita mo nag-20, ilubog mo na yung clutch. Silip ka lang, huwag mo tititigan. Ayun na, nag-20 Okay. na. Palit. Yan. Yun. Wala na yung sa brake ha. Alalay ka lang sa brake. Gusto mo, ano pala? Pag nag-40, Yan. Okay, doon ulit tayo sa dati ha. Para lang... mas naliligo. Meron sa likod. Dami na nag-aaral. Mamaya kuha mo na yun mamaya. Para sa susunod na session ay parking kasi sa susunod na session mo. Kailangan yung control ano. Dapat marunong ka sa clutch. Sige, bigyan na ng signal. Huwag mo nang lilipat ha. Tingin mo na ng side mirror. Ready lang. Dito ka titingin, huwag doon. Kasi dito ka pupunta eh. Daan eh. Sa kanan. Wala naman. Lagyan mo pa ng ano, mamatay ka. Sige. Kutig gas. Sige. Okay, lipat. Yan. Tapos straight mo na. Balik. Ikot. Yan. Okay, lubog ng clutch. Okay, neutral lang pa. Yan. Payo pa. Kaya ng makina. Diba? Okay nun. Kuha mo ng U-turn. Opo. Gusto mo na i-try yung 3-point? Ha? Or, Hindi po, friends po. ha? Train ha. Gusto mo na i-try yung 3-point? O, ganito ha. Pag 3-point turn, o, kita mo yung kotse na yun sa dulo. Opo. Yan. Hindi yun mga ka-U-turn dyan. Kasi dalawang linya lang. Ang gagawin mo dyan, ganun pa rin. Mag-full turn ka pa kaliwa. Pero hindi mo naman siya itutuloy-tuloy. Hihinto ka dun pagdating dun sa gilid, sa kabilang gilid. Tapos, lagay mo ng reverse, pero bago mo siya ipagalawin pa reverse, steering wheel mo dapat naka-full turn sa kanan. Para yung kain niya mas malaki. Pagka nag-reverse ka, tingin ka ng side mirror mo kasi hindi rin pwedeng lumagpas ng sobra. Kasi baka maya malalim yung likuran natin. Hihinto ka. Tapos full turn sa kaliwa, lagay ng gear 1, basta laging biting point ang gamit doon. Hindi mo siya bibitawan yung clutch ha. Kasi ano lang yun eh, masikip. Okay, dali natin doon. Mag 3-point turn tayo. Sige. Clutch. Okay, clutch. Okay, handbrake baba. Ayan, paalisin muna itong isa na itong nasa harap bago mo hanapin yung biting point. Ang luwag talaga sir nung ano nila no? Alin? Sa parking eh no? Mas maganda yung ginawa natin masikip na. Wow. Para masanay tayo. Ayan, kita mo yung kotse na yan. Atras yun. Magre-reverse yan. Yan ang 3-point turn. Kasi hindi niya kayang, ayan o. Tapos hihinto yan. O, diba? Ayan. Baling na yan. Kayang-kaya na yan.
Yun yung gagawin mo para yun. Just make example ka sa harap. Pagka naka-forward na siya, pupunta na tayo din ha. Walang ano ng driving skill yun, sir. Siguro, Ano yan? Sa kanila yun. self-taught yun. Okay, check mo ng side mirror. Wala ba? Wala. Okay, go. Biting point muna. Okay. Pwede mo nang bitawan yan. Okay na yun. Tingin ng side mirror habang hindi mo nakukuha yung ano. Okay, go. Pwede ka na mag-gas. Okay. Pwede ka magpalit ha, basta't nasa 20. Kunin mo na tong linya. Yan, kasi wala kang daanan dito. Ito na. Yan. Okay, straight. Ramdam mo pa rin na parang pinipigilan ka lang ng sasakyan. Yan. Tanggal ng clutch. Yan. Gas agad. Yan. Kasi medyo paon to eh. Yan. Huwag mo paabutin dun sa lupa ah. Dito lang tayo sana. Pwede na yan. Clutch. Dahan-dahan sa brake muna. Start muna ha. Huwag muna yung liliko. Yan. Okay. Neutral muna. In handbrake. Pahon-pahon to. Yan. O ito. Ito ha. So hindi na ito patag. So hindi na obra dito yung biting point natin na walang brake. So sabay-sabay na to. Magti 3-point turn tayo na dapat yung biting point natin ay naka-brake muna tayo para hindi lang umurong. Kasi tinan mo, pag binaba mo kasi itong handbrake, naurong siya. Pag may sakyan sa likod, abutin. Kung gagawin natin ngayon dito, habang naka-brake ka, hanapin mo yung biting point. Ang mararamdaman ng biting point dito, manginginig siya. Kasi nakapreno ka nun. Hindi siya gagalaw talaga. Pag nanginig siya ng konti lang ha. Hindi pwedeng malakas kasi papatay na yun eh. Pag nanginig ng konti, i-steady mo na yung paa mo. Yun na. Tatanggalin mo na lang yung paa mo sa preno. Gagalaw na siya. Okay, naka-steady lang ha. Hindi pwedeng Ngayon, hanggang doon lang tayo. Diyan lang. Kasi hinto tayo doon. Pag hinto natin doon, ilagay mo ng reverse, pihit sa kanan, sagad. Okay? Isa lang, para hindi ka nito. Kasi ang 3-point turn, marami talagang ginagawa dito. Nakuha ko rin yan. Diba? Lalo na pag nag-park. Diba? Isa-isa lang. Lalo pag nag-park, mas marami. Mas marami yung ginagawa sa pag-park. Okay, ready yan na? Ganito mo na. Sige, signal ka muna. Tapos full turn mo ng ano. Kaya, baka may dadaan. Okay, patay mo. Sige, signal mo na. Tapos full turn mo. Yan. Tapos, clutch brake na. Clutch brake. Handbrake baba. Yan. Huwag bitawan yung brake ha. Wala ba sasakyan sa likod? Wala naman. Daan-daan sa angat sa clutch. Pag nanginig, steady mo yung paa mo sa clutch tapos bitaw ng brake ha. Yan. Bitaw ng brake. Yan. Steady lang clutch. Huwag bibitawan. Okay, stop. Yan. Okay, sagad ka agad ng manibela sa kanan. Full. Sige, mabilis. Para mabilis mo makuha. Neutral, reverse. Okay, reverse. Yan. Bitaw ng brake. Yan. Tingin sa side mirror. Sige, biting point lang. Sige pa. Sige pa, konti pa. Bitin pa sa harap. Sige pa. Taas ng konti sa clutch. Yan, pwede na. Stop. Full. Kaliwa. Sige, mabilis. Sige, mabilis ang ikot. Gear bar. Okay, gear bar. Yan. Okay, biting point. Bitaw ng brake mo. Yan. Pag nag-straight siya, babalik mo lang ulit ng straight yung steering wheel natin. Wala pa. Wala pa. Tayo mag-straight. Balik. Yan. Dalawa, okay na yung dalawa. Bibilangan mo ng 2 beses para hindi ka malilito. Ito. Ay, stop. Lubog mo yung clutch. Lubog yung clutch. Neutral mo nga muna. Handbrake mo. Yan. Sagad mo sa kaliwa. Sagad. Sige, sagad. Papantay lang ka. Sige. Bilangan mo ng 2 beses yung manibela mo. Okay, bilangan mo. Mabilis.
Bilangan mo, bilis. 1 and 2. Yan, o, dalawa lang. Pag pinihit mo pa ng konti yan, pupunta ka na dito sa gilid. Kailangan ganun lagi, no? Basta nakita mo yung diretso mo, kailangan diretso mo to 2 beses lagi. Dire-diretso na yun, hindi na siya magbabago. No? Okay. O, sige, diretso tayo dun sa taas. Okay. Lubog ulit yung clutch. Lagay mo ng gear 1. Okay, handbrake baba. Yan. O, pag nag-20, lilipat mo ng gear 2, ha? Yan. Iwasan mo lang ng konti yan. Tapos tingin ka ng side mirror, ha? O, lipat ng gear 2. Okay. Yan. O, yung clutch mo dapat tatanggalin mo na siya dahan-dahan. Mabilis siyang pag di mo tinanggal. Yan. Yan. Lipat ka ng balik. Yan. Okay, straight tayo doon. Balik tayo sa dati. Yan. O, dun sa taas, U-turn gagawin natin, ha? Tapos balik tayo ng 3 point. Para makabisado mo yung 3 point. Okay, this na ko. Mga 2,000 or 2.5 yan. Kapalik may kit ka na kare. Ganun po sir yung ideal na ano sa city driving. Ano? Ang alin? 60 po. Oo. Ang pinaka-maximum. Pa sa mga highway, minimum dyan, 40. Tapos maximum 60. Yan. Yung 60-80, pang startol na yan, expressway. O 100, startol. Yung normal na driving para safe ka, di 40 to 60. Gusto ka na kagad, wala ka signal. Pili ng signal. Mamaya nalilipat, ha? O, pa kanan, ang signal, di pa kaliwa. Check ng meron. Okay, tapos yun. Dire-diretso mo lang doon sa dulo. Doon. Para medyo malayo-layo yung ating ano. Yan. Okay, pwede na yan. Bitaw ng gas. Okay, dahan-dahan lang sa brake. Okay, neutral ang brake mo na. Payan mo muna pa mo. Off mo yung signal. Ano? Yung 3-point turn. May natandaan ka sa 3-point turn. Parang wala. Oo. Ganun talaga 3-point. Kailangan sa 3-point turn, ang kailangan doon, mabilis yung kilos. Kasi pag nandun ka na sa sitwasyon na maraming sasakyan, traffic na yon. Matatraffic sila. Kaya once na nagpumunta ka doon sa kabila, titagad pa ka na. Mabilis ang